At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan nga natin itong punong Yggdrasil dyan sa may Elbaf at pati na rin kung ano yung possible na pwede mangyari sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. At dito nga natin sisimulan kaagad yan sa may chapter 1127. So dito ay nakita nga natin itong napakalaking puno na nga na to at confirm na ang tawag dyan ay punong Yggdrasil. So now, yung mga higante ay iniingat-ingatan nga itong punong Yggdrasil na to at sabi nga nila na kapag yung apoy kumalat dyan sa puno na yan ay tapos pati yung bansa nila. At so ngayon, ano ba itong punong Yggdrasil na nga na to? So dito sa may Norse mythology, itong punong Yggdrasil ay kilala rin bilang World Tree at related siya sa Tree of Life. So kaya nga, kung eto yung reference ni Oda o yung pinagbasihan niya ba sa pagkakalikha niya ng punong Yggdrasil dyan sa may Elbaf, kaya may kita nga natin na ganun-ganun na lang yung pag-aalala saka yung pag-iingat ng mga higante sa puno na to dahil Tree of Life nga yan, eto yung buhay ng bansa nila. Pero maliban pa rito sa pagiging Tree of Life ng punong Yggdrasil, yung isa pang interesting sa puno na to ay dahil nagtataglay siya ng kung tawagin ay 9 worlds at eto nga yan sila. So unahin natin dito sa may baba, etong mundo na to na tinatawag na Niflheim at eto naman yung sunod naman, etong Helheim at yung sa pangatlo, etong Nidavellir at etong pang-apat, etong Muspelheim at etong Asgard. So etong Midgard at etong sunod yung Alfheim at etong Vanaheim at etong Jotunheim. So itong siyam na to, di muna natin i-discuss isa-isa ay ang mga yan. Pero kung itong punong Yggdrasil ng Norse mythology yung pinagbasihan o yung reference ni Oda sa paglikha niya nga dito sa punong Yggdrasil sa may Elbaf, ay masasabi natin na talagang magiging malupit itong adventure ng Straw Hat Pirates natin dyan. Lalo na sa title pa lang ni Oda sa chapter 1127 nakalagay doon, Adventure in the Land of Mystery. So kaya talagang mag-e-expect tayo ng kakaibang adventure nga ng Straw Hat Pirates natin dyan sa may Elbaf. Pero in connection dito sa may Straw Hat Pirates natin, ay di ba madalas nga na etong grupo ng Straw Hat Pirates natin laging nasa-separate etong mga to. So kung mapapansin nyo, kahit naman dun sa mga unang paglalakbay ng mga Straw Hat Pirates natin sa may Sabaody, after nun na di ba na-separate nga etong mga to. At kapag nandoon na sila sa isang bansa, usually nagkakahiwa-hiwalay etong mga to. So kahit dun sa may Dressrosa, hiwa-hiwalay rin etong grupo ng Straw Hat Pirates natin. So ngayon, pagdating dito sa punong Yggdrasil ay meron nga yung kung tawagin na 9 worlds o 9 realms. Kaya naman, possible na etong grupo ng Straw Hat Pirates natin mapunta sila dyan na sa different worlds ng punong Yggdrasil na to. At eto nga, pwede na dito na magkahiwa-hiwalay etong grupo ng Straw Hat Pirates natin. So bawat member o maghahati-hati itong grupo ng Straw Hat Pirates natin sa bawat mundo o bawat realms nga ng punong Yggdrasil. So try natin, i-separate natin itong grupo ng Straw Hat Pirates at unahin natin dito sa may bandang baba sa may Hell at ang bagay o yung mapupunta rito sa realm na to ay eto na ngang si Zoro yan. So bilang Hell King ay bagay na bagay itong si Zoro dyan mapunta sa may Hell realm. At sunod naman ay eto si Sanji dyan mapupunta sa may Alfheim naman. At sunod ay etong si Nami saka etong si Usopp magkasama sila mapupunta dyan sa Jotunheim. At sunod natin ay eto namang si Frankie kasama niya ay si Chopper dyan naman sila sa may Vanaheim. At eto namang si Luffy dito naman pupunta sa may Muspelheim naman. Saan bubulol ako dito? Sa ano ba to? Muspelheim o Muspelheim? But anyways ay dyan mapupunta etong si Luffy, dyan natin siya ilagay. At sunod naman natin dyan ay etong si Robin kasama niya etong si Pops Jinbei sa may Midgard sila. At etong si Brook naman ay dito sa may Niflheim siya mapupunta, dyan natin lagay si Brook. At lastly ay eto namang sa may Nidavellir ay eto na nga yang si Lilith. So sinama na natin etong si Lilith since nakasama siya ng grupo ng Straw Hat Pirates natin dyan sa adventure na yan. Pero sa tingin ko, maliban dito kay Lilith, baka meron pa ibang karakter na makasama dyan si Lilith. So kumbaga may ibang karakter pa yung sumama dito
sa grupo ng Straw Hat Pirates natin para dyan nga sa paglalakbay nila sa may Yggdrasil tree na nga na yan. Tapos etong si Brook, nahirapan talaga ako kung kayo na ipapartner to, kaya medyo sinolo ko lang siya. Pero yun, ay dito naman sa part na to, pwede magka-rumble pa dyan etong grupo ng Straw Hat Pirates natin. So ano lang yan, sariling pagkaka-separate ko lang naman yan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. But anyways, ang point lang naman dito ay baka possible na magkahiwa-hiwalay nga itong grupo ng Straw Hat Pirates natin at mapunta sila dyan sa different worlds din ng Yggdrasil tree. Pero kung mapapansin nyo, etong Asgard dyan sa may bandang taas ay hindi ko nilagyan ng tao yan. Kasi para yung idea ko dito, yung naisip ko lang naman, baka dyan na yung pinaka-final destination o yung tagpuan ba ng grupo ng Straw Hat Pirates natin. So kumbaga, dyan sila mag-a-assemble ulit ganyan. Pero ayan ay pagkatapos nga nito, is yan guys, hanggang dito lang etong munting kwentuhan natin patungkol dito kay Yggdrasil tree at saka nga sa possible na pwede mangyari dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So abangan natin kung meron ngang hinanda na 9 realms o 9 worlds etong si Oda para nga dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero yun nga guys, ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like kung natripan nyo itong video natin na to. So yun lang naman, so lagi mag-iingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit. 君と僕が出会えなかったなら夢を信じることをきっと僕は知らないままでいたんだ Thank you best of my friend 近づいてる旅立ちの